Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping makakakuha ba ng pensyon ang SSS member na may maling birth date dito sa Hukumang Pantahanan! Ernie, halika din eh. Meron kaming sasabihin sa iyo. Bakit po, Diche? Sansay? Maupo ka riyan. Pinag-uusapan ka namin ni Elisa. Hindi ba't sabi mo gusto mong magpatuloy na pag-aaral sa kolehiyo? Opo, Diche. Pag-aaralin niyo na po ako. Gusto naming magsiman ka. Kaya balak namin ipasok ka sa isang maritime school. Kasong problema wala kaming perang pampaaral sa iyo. Mabuti na lang, nakausap namin yung kaibigan namin si Loren. Yung kapatid niya, papasok sa isang public maritime academy. Naisip namin ni Elisa na doon ka ipasok. Kaya lang may isa pang problema. May age requirement sila. Underage ka pa ng 1 taon. Nakakainip kung maghihintay pa kami ng 1 taon. Kailangan mo nang makapasok agad para kapag naging seaman ka na, di makatulong ka sa amin. Ano pong gagawin natin, Sanse? May kakilala si Loren na taga Maritime Academy. Sabi niya, pwede raw nating dayain ng edad mo ng 1 taon. Huh? Kami nang bahala ng DITSE kung paano namin gagawin yon, kung paano namin dadayain ng birth certificate mo. Basta't ipapasok ka namin doon sa academy. Kaso, DITSE, ang alam ko po, mahirap ang training doon parang sa sundalo. Kailangan mo magtiis kung gusto mong makapagtapos ng kolehiyo. Kayanin mo ang mahirap na training. Basta palagi mo lang iisipin na kapag ikaw ay naging seaman, malaking kikitain mo, ha? In dollars. Tama. At kailangan mong tulungan ang pamilya natin. Wala na tayong maaasahang iba. Si tatay nasa kabilang bahay kasama ang kabit niya. Si nanay naman mahina na ang katawan. Kami naman ng DITSE may trabaho nga pero kulang pa rin. Ikaw na lang talagang pag-asa namin. 4 na taon lang naman ang bubunuin mo sa pag-aaral. Tapos magiging seaman ka na. Ano, Ernie? Payag ka ba sa aming gusto? Sige po. Basta siguruhin nyo lang na hindi ako sasabit yan pagdating ng panahon. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Naman. Ilang araw na lang, Ernie. Magsisisenta ka na. Senior citizen ka na. Oo nga Ang bilis talaga ng panahon. Pero kung ang pagbabasihan yung edad ko sa pagsisima noon, nasa 61 years old na ako ngayon. Ay nga pala. Lahat ng records mo sa pagsisiman, matanda ka ng 1 taon. Sa seaman's book ko, sa passport, sa mga records ko sa SSS, Pag-ibig, PhilHealth, at sa mga previous contacts ko, February 26, 1962 ang birthday ko.
Kahit na 1963 ko ipinanganak. Bakit nga pala nagkaganon yung mga records mo? Ang Ditche at ang Sansing may pakana na baguhin ang birth date ko sa mga records. Dinaya nila yung birth certificate mo? Oo. Noong mga panahon yun, madali pang dayain ang records ko. Pero ngayon kasi high-tech na. Tsaka mas effective ng Philippine Statistics Authority, kaya mahirap nang makapandaya. Teka. Di ba kumuha ka ng bagong kopya ng birth certificate mo sa PSA? Ano bang birth date ang nakalagay doon? Yung birth date ko talaga na February 26, 1963. Kaya nga yung passport ko, 1963 nakalagay sa halip na 1962. Hindi ba maapektuhan yan ang pag-claim mo ng pensyon? Kasi bubusisiin nila ang mga records mo pag nagkataon. Hindi naman siguro maapektuhan kasi mag-a-apply naman ako for pension pagkatapos talaga ng 60th birthday ko sa 26. Kaya nga nung last year, kahit na 60 na ako sa mga records ko, hindi ako nag-apply or nag-claim. Ayoko naman kasi mandaya. Saan na nga lang, Ernie? At hindi ma-hold ang lahat ng pension at benefits mo kapag inagsikaso natin yon pagkatapos ng 60th birthday mo. Happy 60th birthday pa! Pa, may regalo kami ni Kuya Relon sa inyo. Eto po. Salamat, Relon, Jojo. Masaya ako at nakadalaw pa rin kayo sa amin ng mama nyo sa birthday ko kahit na busy kayong dalawa sa trabaho. Siyempre, hindi po namin makakalimutan ang mahalagang araw na ito. Ano po ang feeling ngayong senior citizen na kayo? Eto, natutuwa dahil umabot ako sa ganitong edad. Kaya sobrang pasasalamat ko sa Diyos. Sana lang maabutan ko pa. Magkaroon ako ng apo. Huwag kayong mag-alala pa. Malapit na po kaming ikasal ni Alina. Ako naman po mukhang sasagutin na ni Gwyneth yung paniligaw ko sa kanya. I know pa. Hahaba pa ang buhay ninyo. Aabot pa kayo hanggang 100 years. Ernie, Ako. mga anak, kain na mga pagkain sa mesa. Tara, kumain na tayo. Ano pa hinihintay natin? Magsalo-salo na tayo. Wow, ayos ah. Namiss ko itong mga pagkain luto nyo, ma. Oo nga po, ma. Buti naman po't nagluto kayo ng pansit gisado. Alam ko kasing paborito niyo ang version ko ng pansit gisado. Kaya nagluto ako niya sa birthday ng papa niyo. At saka ang pansit, nagsisimbolo ng long life, kaya dapat lang, nasa handaan palagi ito. Ernie, ayos ka lang ba? Parang nanghihina ka ah. Pa, may problema po ba? Nahihilo ko. Oh? Nahihirapan ako huminga. Hoy, sandali, maupo ka muna. Halika dito, alalayan kita. Ay! Papa! Ernie! Ano sabi ng doktor sa inyo, Relon? Jojo, ano raw ang nangyari sa papa niyo? Ayon po sa doktor, nagkaroon daw si Papa ng acute intracerebral hemorrhage. Hypertensive in origin. Sa madaling sabi, na-stroke po si Papa. Ang sabi ng doktor, baka ma-paralyze ng tuluyan ang katawan niya. Oh, Diyos ko po. Bakit naman nangyari ito sa atin? Mama, pagsubok lang po ito. Huwag natin itong sukuan. Sakaling maparalisada ang tatay niyo, anong gagawin ko? Paano ko maaalagaan siya? Matanda na rin ako at mahina pangangatawan. Pakikiusapan na lang namin ang mga pinsan naming si Jess o si Leia na tulungan kayo sa pag-aalaga kay Papa habang nasa trabaho kami ni Kuya Relon. Sigurado naman ako papayag ang mga yun kasi wala naman sila mga trabaho. Kami na ang bahala ni Jojo sa bayad kina Jess at Leia at sa mga gamot ni Papa. Sagot ko naman ang hospital bills kasi isa si Papa sa beneficiary ng health insurance ko. Sige mga anak, kayo na muna ang bahala sa mga gastusin. Lalo na wala naman kaming mapagkunan ng pera bukod sa sustento nyo sa amin. Maliit lang naman yung pensyon na nakukuha ko.
Ang papa niyo naman wala pang pensyon. Sa ngayon, Ma, ipagdasal natin sa Diyos na makarecover ka agad si Papa at bumalik na sa normal. O sana nga, Jojo. Sana matapos din ang pagsubok na ito sa ating buhay. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Ernie, kumusta ka na? Okay lang ako. Bumubuti na pakiramdam ko. Sa totoo lang, hindi pa rin ako makapaniwala na naparalyze ang kalahati ng katawan mo. Nahihirapan na nga ako sa kalagayan ko. Gusto kong lumabas para magpahangin. Pero hindi pwede kasi naka-wheelchair ako. Namimiss ko tuloy yung paglabas-labas natin para mamasyal at kumain sa loob ng mall at para manood ng sine. Hindi mo pa talaga maigalaw ang kanang paa at kanang kamay mo? Hindi pa rin, kahit anong pilit ko. Siya nga pala, malapit nang maubos ang mga gamot ko. Huwag kang mag-alala. Sagot naman ni Relon at Jojo ang pambili ng mga gamot mo. Pero naawa ko sa kanila. Nakakadagdag pa tayo sa pasanin nila. At saka, Mila, ang kinatatakutan ko, paano kung mag-asawa ng dalawa nating anak? Paano tayo mabubuhay? Nga rin ang iniisip ko Kapag nagkapamilya na si Relon at Jojo, sigurado ako mahihinto na yung sustento nila sa atin. Siyempre, mas uunahin na nila ang kanilang pamilya. Wala na bang pag-asa na maasikasong pensyon ko sa SSS? Kakausapin ko mga anak natin para matulungan tayong asikasuhin yung pensyon mo sa SSS. Pero Ernie, nangangamba ako na baka tumagal ang releasing. Kasi nga ako questionin nila Jack yung birth date at edad mo. 60 years old na rin naman ako. Ayun nga Ang problema, hindi match ang birth records mo sa SSS at saka sa PSA. Paano kaya yun? Di sabihin na lang natin sa SSS ang totoo na ang mga kapatid kong nandaya sa birth record ko. At saka, nagawa lang naman natin yun. Kasi dahil sa kahirapan na kailangan ko nung mag-aral at makapagtapos para makapagtrabaho agad. Well, sana tanggapin ng SSS yung dahilan mo. Pero natatakot ako baka i-hold o hindi na nila i-grant ang pensyon mo. Hindi naman siguro nila gagawin yun. Total, mag-a-apply naman ako sa SSS pension sa tamang edad ko na 60. Para masiguro natin hindi tayo magkakaroon ng problema, susubukan kong kumonsulta sa abogado. Basta, Mila. Kailangan nating maasikasong pensyon ko sa SSS dahil malaking tulong yun sa atin. Kapag naaprubahan, kahit papano mababawasan ang mga problema natin sa pinansyal. Ernie, huwag kang mag-alala. Aayusin natin dalawa yun. Sasamahan kita palagi. Hindi kita iiwan, mahal ko. Mga kaibigan, narito si Atty. Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping makakakuha ba ng pensyon ang SSS member na may maling birth date? Madali na pong solusyonan ang problema ni Ernie kaugnay sa maling birth year sa kanyang SSS records. Ang tanging kailangan lang po niya ay kumuha ng kopya ng kanyang birth certificate
mula sa Philippine Statistics Authority o dating NSO na nagre-reflect ng totoo niyang birthday. Ang original copy na ito ay isasubmit sa SSS kalakip ang SSS Member Data Amendment Form. Makakatulong din po na maghanda na siya ng affidavit of 2 disinterested persons para patotohanan ng kanyang pagkakakilanlan at totoong petsa ng kapanganakan sa kanyang legal na dokumento. Take note lamang po ng affidavit ay dapat na ginawa, pinirmahan at pinanumpaan ng 2 taong hindi niya kaanak at hindi magbe-benefit sa transaction kung saan ito gagamitin at totoong nakakaalam ng kapanganakan ni Ernie. Maari po itong kapitbahay, kaibigan o isang matagal ng kakilala na buhay na noong ipinanganak si Ernie. Dagdag pong kaalaman para sa may mga iba pang concerns sa kanilang SSS records. Kung ang problema ay maling gender sa record, pwede pong isubmit ang birth certificate o kaya naman ay passport or, kung duman sa korte, yung order granting petition for correction of gender. Sa mag-update ng civil status from single to married, kailangan po ng marriage certificate from PSA. From married to legally separated, a decree of legal separation. From married to widowed, isubmit ang kopya ng death certificate o kaya naman ay declaration of presumptive death mula sa korte. From married to single, kopya ng certificate of the finality of annulment decree o kaya naman ay decree of divorce. Sakali naman at nai-report ang live-in partner bilang asawa gayong hindi naman sila totoong kasal, maari pong isubmit ang certificate of no marriage or tinatawag nating SINOMAR. Sa may mga unreported or additional dependents o beneficiary, kung ito po ay asawa, kailangang mag-submit ng marriage contract. Kung dependent naman, birth certificate o kaya naman ay decree of adoption para sa adopted child. Sakali naman at ang correction ay due to naturalization from Filipino citizenship to foreign citizenship or vice versa, maari pong isubmit ang Certificate of Naturalization issued ng Philippine Department of Foreign Affairs, Identification Certificate mula sa Philippine Bureau of Immigration o anumang foreign government-issued ID o kaya naman ay mga dokumento na nagre-reflect ng change of citizenship. Samantala, take note lamang po na ang asawa, bagaman at hiwalay na o may kinakasama ng iba, ay nananatiling beneficiary hanggat hindi sila legally separated o hindi pa annulled ang kasal. Sa madaling salita, ang nagtaksil pong asawa ay nananatiling benepisyaryo sa SSS hanggat walang basbas ng korte ang paghihiwalay. Kaya bilang remedy, kailangan pa din pong makakuha ng decree of legal separation o kaya naman ay annulment of marriage para maisubmit ito sa SSS. Kaya para po sa mga members, maganda pong i-double check na ang inyong records para sakaling may mali dito o may kailangang ayusin, ma-actionan agad ito at nang hindi na magkaproblema pa later on. At yan po ang hukumang pagtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Atty. Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Jenaline de la Cruz, Bobby Cruz at Maynard Landicho Jr. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Creative consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga at sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang Pantahanan!